Matindi yung mga relay ito, kabekis, oh. 1, 2, 3, 4, 5. SPDT na. Puro. 4 na 80 ampere, isang 40 ampere. Yung isa dyan sa alarm siguro, oh. Tapos, isa sa tagi-isa sa ilaw. Laser gun, mini driving light. Tapos, tatlong SPDT relay na maliliit para sa double contact. At meron pa siya nito para sa busina. Eh di wow. Alam. Basta ang alam ko sa dami ng relay kumukurap pa din. Bakit gano'n? Oh, di ba dapat mga kabekis? Pag may relay, dapat stable yung current, di ba? Bakit yun? Ang dami ata nun. Kada isang ilaw may relay. Bakit kumukurap pa din? Ayan. Yan yun mga kabekis. So good day mga kabekis. So dito tayo ngayon ulit. Becky Works. So meron tayong project ngayon. Aero. Non-ABS. So ito ang project na gagawin natin mga kabekis. General rewiring. Ito yung sinasabi ko na sa lahat ng mga binablog ko, yung mga maling pagkakagawa nandito sa mundo. Ito may mga ano siya, may laser gun, meron siyang mini driving light. May right switch na siya, naka-battery drive na, okay. So may double contact siya, which is umiinit yung linya nito. Kasi po pag sinabing double contact mga kabekis, dapat po mag-LED kayo. Kung man tatanong sa akin, mag-ho kayo mag-i-stack valve. Kasi pag sumindi ng steady yun, napaka-init nun mga kabekis. Yung init ng stack valve sir, bumabalik sa harness. Kasi iinit eh. Pag wala naman paglagyan yung init yun, yung harness yung init. Saan pupunta yung init? Yan. Bumabalik sa battery, nagkakaroon ng discharging. So isa na yun. Voltage drop, chinek ko na. 10. Ayaw. Busina, ipet. Tingnan mo yung driving light. Umipikit. Bukurap. Headlight. Signal light lang ako. Natatamaan na to. Nagpa-fluctuation siya mga kabekis. So nag-aagawan, hindi stable ang power. Ito ang siste. Ang daming relay. Ilan relay sir? Ito. 7 ang relay mga kabekis. Ang dami. Kung ipapower up ko to, pre-given yun sa busina. Isa na yun. Electronic type ba gamitin ko? Power up light, boss relay, tangay na buong linya. Masyado nang nag-aagawan na yung power mga kabekis. So ito yung before niya, bubuksan ko yung kaha. Sa pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng laman loob nito. Okay, stay tuned mga kabekis. So ayan yung kabuuan ng harap niya mga kabekis. So dati rin palang may alarm to. So medyo mamumblema tayo dyan. Gumawa po siya ng ruler type na relay. Diretsong relay. Ganyan po karami mga kabekis. Grabe, sobra over. Hindi rin nakatali. Kaya makalampag. Busina niya nakaipit dito. Kahit yung double contact mode niya nakalabas. Tapos peki yung right switch niya mga kabekis. Ganyan po ang itsura niyan. Kabuuan. Masama, ang daming fuse. Pero ang tumakbong linya sa battery, isa lang. Manipis. So, yan lang ang switch, yan lang ang tumakbo sa positive. Ang negative niya, manipis din. Tapos ganun karaming relay. Sa alarm niya, namamatayan siya kaya tinanggal niya. Sabihin, busina, 2 laser gun, tag-isa, 2 mini driving light, tag-isa. Sige ba, tingnan nyo ito kabekis. Isang relay, gagawin ko sa boss relay. Lahat siyang pagaganahin ko sa isang boss relay lang. 8,000. Kaya lahat siya, hindi mo na kaya relay isa-isa yan. Kailangan tagtarin ng ganyang kadami, overload. Tinalo mo pa yung L300 van namin eh. Biktima si sir na, ayan eh. Singit-singit, o spice na hinang. Sabi natin ganyan karami kinabit. Tapos walang nakainang nakakabutol. Sa tingin mo, no warranty boy dyan. Papakasin mo lahat yan.
Back to stock. Yung pinaka-stock. So, hanapin ko pa yung alarm niya, yung pinutol. I-reconnect ko. Parang fresh from kasa. Balik sa stock. Bago ko iwawayin sa paraan ko. Yun ang abangan niyo mga kabekis. Desisyonan nyo. Kung ganitong klaseng pagkaka-wiring. Sabi ko nga kay sir maigi pa nag-DIY ka na lang sir Mukhang mas malinis pa yung magawa Diba? Kasi nagpagawa ka sa labas, tapos ganito gagasusin mo. Isang relay, 150, 150, 150 sa relay, parang talo ka na Maganda pa kayo na mag-DIY kaysa gaganyanin yung wiring mo. Gado namang napaka-unsafe. Dito lang sa tignan mo. Wala pa akong ginagalaw yan. Singit-singit, ganyan. Tapos ang power supply sa magpo sa battery isa, sama-sama na lahat. Hindi yung ganun ang pag-wiring mga kabekis. Huwag yung daanin sa mabilisan. Huwag yung daanin sa basta umilaw, pwede na. I-sure nyo, naaawa ko sa motor. Ilang beses ko nakachat si sir. Actually, nung nalaman kong ganito sa messenger pa lang. Di ba sir, parang umaayaw na ako. Naawa ko sa motor, may isasalba pa naman to. Bubuhayin natin to ng maayos gamit ng one relay setup, power appliance method mga kabekis. Ito yung mga galawan na electrician na yung kaalaman nanggaling sa YouTube. Ganyan na ganyan. Sabi ko mga kabekis, okay lang. Tumanggap kayo ng trabaho, pero yung customer nagbayad. Ayusin nyo yung trabaho kasi mako-compromise. Hindi mo, kawawa na yung motor, kawawa pa yung bulsa. So yan mga kabekis, lahat yan. Kumbaga sa Saudi salita katsara na yan. Wala akong gagamitin dyan. Kasi mag-i-rewire akong buo. Palit lahat yan. Bago lahat. Ultimo fuse holder lahat. Papalitan ko lahat yung materials. Wiring sa ginamit. Nawala na yung kalat, yung mga basura. Nag-ready na ako ng isang relay. Power up setup. Busina, ready ko na. Nagtakbo na ako sa ilalim. Baterya. Hintayin nyo na mga kabekis. Papakitaan ko kayo na hindi kailangan masyado sumobra naman yata yung galing, di ba? Masyadong sobra-sobra. Baka lumagpas yung kunin na ni Lord Diyos. Mga kabekis, ang katibayan ng one relay power at setup sa gantong klase ng lighting setup na gagawin dito. Laser gun dalawa, mini driving light, power up pa, walang kurap mga kabekis. Dito makikita ang katibayan na sinasabi ko. 7 relay laban sa isa. So mga kabeki, eto na. Medyo ginabi na. Oras sir? 9:45 mga kabekis. Okay. Yan na yung wiring lahat mga kabekis. Tapos na ako. Yung ruler type na relay niya. Nawala na. Yan na yung buo. Ibig sabihin ko, kung ano yung pagka-setup kanina, eto rin yung setup ngayon. Wala akong binago, wala akong dinagdag. Maliban sa inayos ko yung double contact sa likod, saka sinabay ko na sa patayan yung likod, no? Kasi noong una, pag unang susi, nakasindi na yung taillight niya. So ngayon, may patayan na rin yun. Mini driving light, nakapesto, nakasabay sa high beam, may sariling switch sa halo switch. Yun na lang gagawin natin, yung sa bulsay, yung mga switch na lang. Busina, ito yung sa laser gun niya, mga kabekis, oh. Ganyan ang ayos ng trabaho mga kabekis. Yan, malinis. Gumugugol tayo ng oras pero sigurado tayo. Laser gun, kabilaan. Body ground doon, may body ground sa taas. One relay power up setup mga kabekis, ayan lang. Battery, ayan. 2 fuse. Power up lines, busina. Ganyan na lang kalinis. Grabe, nakahinga yung motor. Yung kanina ang hirap pa i-startin nito, sir, di ba? Pag i-start mo sa push button, hindi mo nga mapagana to Ngayon, sige nga sir, try mo. Kanina pipigain mo ng pipigain, hindi siya magi-start. Pero yan, slight lang yan. Oh, bus na ba? Slight lang ang piga ni sir, umandar agad. Yun ang isa sa mga silbi ng power appliance natin mga kabekis. Ang dami na rin nag-feedback, nag-message sa akin. One click start. Yung dating 3 start, kinikik pa. Ngayon, 1 click start sila. So, isasara ko yung kaha, iwawiring ko na itong switch. Then yung kabuuan, yung finished project, gagawin natin. So, ayan na mga kabekis yung switch na ikabit na.
Yan ay kabuuan mga kabekis. I-insert ko yung dating, yung before niyan. Ito yung after. Sisihid ko dyan sa video na to. Para makita nyo, ma-differentiate nyo kung gaano kaluwag ang hininga ng motor. Narinig ko nga nagpapasalamat yung motor eh. So, close na natin, then testing. So, ito na mga kabekis, moment of truth. Natapos natin, i-demo natin ngayon siya. So, ito ang naging labanan. 6 relay versus 1 lang. Saan ka? Sa 6? Sa 1. Power up lines kabekis. Kapitaway ng katibayan kung ano magiging feedback nito. Ay nang mahirap. Konting pitik na lang. Konting pitik, andar na kabekis. Passing line. Kanina kabekis, sa unang video, pag sumisignal lang ako, gumagalaw na yung ilaw. Pumupundag ka sa signal light pa lang. Ayan. Lights on kabekis ha. Bubusina natin. Kanina yung busina niya, paus na. Sir, di tayo nagpalit ng busina, di ba? Iyan pa rin. Intact. Walang kurap mga kabekis. Even mga kabekis, sir, ilang taon na battery mo? 2 years. Magtatatlo. Magti 3 years. 2018 model, 2021 na mga kabekis. Battery still stock. Naisalba natin. Tingnan nyo yung voltmeter reading. Nakabukas lahat ha. $13.9 mga kabekis oh. Hindi man lang bumabagsak. Headlights on, laser gun on. Mini driving lights on, busina natin. Nakakainis, ayaw gumalaw eh. Oh. Nakakainis yung ganun. Yung sa kanina niya, grabe, bagsak yan, 12. 7 relay. Nilaban ko lang sa isa. Actually, siyam nga eh. Kasi may double contact eh. 3 relay ng double contact. Tapos 5 relay na SPDT. At meron pa isang relay na pang busina. Ilan nyo? Siyam? Eto mga kabekis, 3 relay, sige. Para sa double contact, binago ko yon, may 3 relay. Given yon. Tapos isang relay, power up lines lahat. Tapos isa sa busina. 4 ang nawala. 4 na SPDT relay na taga 150 daw ang mahal. Tapos kumukurap pa. Dapat ito, 1 relay power up line setup. Walang kurap. Isang birahan. Sabihin nyo, baka mag-overload ng relay. Hindi ka, Bekis. Huwag niyo akong tatanungin ng gano'n. Nang-best na ako naka-encounter ng gano'n tanong. Kung masisira yan, Dol, dahil sobra-sobra, yung motor ko dapat nasira na, 8 taon na eh. Yung kotse ko dapat sira na, 23 years na yung kotse ko eh. Lahat ng concept na ginawa ko ka, Bekis, old method po yan. Hindi nyo kailangan lagyan tagi-isang relay mga yan. Isa lang, sapat na. Eh kung yung siya 7 relay niya, halos masira yung motor niya. Ito pa kaya. Sa last part ng video ka, Bekis, lahat ng ginawa ko rito, idadiagram ko para magkaroon kayo ng basiya kung paano gawin at makapag-DIY kayo. Dahil sabi ko sa inyo mga kabekis palagi, dapat lamang tayo pag may alam tayo. So good day and God bless kabekis. So mga kabekis, full wiring diagram na ikita sa harapan nyo. Yan po yung kabuuan concept na ginawa ko sa Aerox. Actually, existing na po yan bago ko siya i-rewire. Same pa rin ang ginawa natin. Ang ginawa ko lang, sinimplified method ko siya. Ibig sabihin ko, pinaluwag natin, pinahinga natin. At dinaan ko siya sa tamang procedure, mga kabekis. So, nabanggit ko yun sa video yung tungkol sa mga wiring nakuha sa YouTube. So, wag ko kayo ma-offend sa akin, mga kabekis. Dahil ang pakay ko ay para maiparating sa inyo
na nagiging hanap buhay nyo yan, tapos syempre, parang wag tayo man lamang ng ibang tao, kapwa. Kung tatrabahuhin nyo na rin, ayusin nyo na. Kasi sa part ko, ako legit ako, nag-a-abroad ako, electrician ako. Kumbaga yung trabaho namin as legit, tapos kayo tinatrabaho nyo, kasi may mga iba nag-DIY na lang, tumatanggap ng customer. Meron nga nakahawak na ng electrical tape, electrician na, natuto lang gumupit ng gamit ng side cutter, electrician na. Sabi ko, huwag nyo masyadong ibaba yung professionalism namin. Diba? Huwag kayo ma-offend doon mga kabekis. Kasi para sa inyo din yan. Pag maganda po ang tinrabaho nyo, babalikan kayo ng customer, marerekomenda kayo sa iba. Okay? Pero sabi ko rin sa video ko, ito pong tinuturo ko is pangkalahatan ay para po talaga sa mga owner ng kanya-kanyang motor na gusto mag-DIY. So be guided mga kabekis, isang quick review to. Sa Aerox natin, siyempre may ignition key yan, battery. Ang ignition key po, kumukuha ng supply lagi sa battery yan. Sa Aerox po, 3 linya yan. May kulay green pa po yan. Pero kukuha po tayo ng supply sa kulay brown. Kung mapapansin nyo, itong kulay brown na po na mahaba yan, ginawa ko lang siyang diretso, pero marami kasi sinuplayan niya ng mga ignition line. So ano nangyari? Itong relay natin, Bosch relay, 85 kumuha sa ignition line, nagtap ako doon, hininang ko po yan, in-splice ko. Battery nitong Bosch relay natin, diretso sa battery, 15 amp, may fuse po yan. Body ground 86 ng relay natin na Bosch, papunta sa battery. Dumamo na ng body ground bago pumunta sa battery. Malinaw po. So may 87 tayong dalawa mga kabekis, Bosch relay yan. Pareso may contact yan mga kabekis, take note na hindi po yan normally open, normally close. Bosch relay, power relay po yan, parehas may contact yung 87. Walang contact yung 30 sa kayo normally close. Yung isang 87, meron po akong right switch. Nandun sa video. Cut nyo po yun. Since yung mga Aerox na wala naman talaga right switch na existing yan eh. Kayo pong gagawa ng wiring nun mga kabekis. So tumakbo ko, siyempre itong right switch na nilagay ko is 40, original po yan ng is 40, 3-way switch. Yung supply po niyan dilaw. Takbo ka linya po, punta sa dilaw. So connected na po yung tatlong yan. Yung park light po, siyempre pag inon mo tong isa, park light yun. Yung park light po, tatakbo ulit kayo ng bagong linya. Gagawa po kayo ng sarili nyo linya, mga kabekis. Pumunta po yan sa may headlight socket po. Meron po doon brown sa A-block para po sa park light yun. Putulin nyo na po yun. Yung papunta sa headlight. Ayan o. Yung kaputol na yun, yung galing sa harness, ayan o, sa ignition galing yun eh. Yung park light na yun. Cut na yun, mawawala na yun. May bago kang linya nilagay para sa socket. Power up na agad yung park light mo. Yung sa pag pinagputulan mo na, magtagpa pa ng isa, tumakbo ka ngayon sa tail light. Meron pong dalawang brown yon, isang para sa plate light, isang para sa tail light. Ulitin ko ha, plate light and tail light, dalawang brown. Parehas ko pong kinat yon. Dahil galing din pong ignition yon, ayan o. Galing din pong ignition line yon. Cut. Lagyan mo ng bagong linya. Galing dito sa harap, papunta sa likod. Yung dalawang brown cut mo, pagsamahin mo, itak mo dyan. May patayan na yung tail light natin, at yung plate light natin, nakasabay sa park light switch, naka-power up pa. Yung headlight naman po niya, syempre papunta po sa kabilang switch yan, sa left. Kung nasaan yung signal light, nasaan yung busina, nandun po yan. Sa dalawang linya lang po lang sa Aerox na yan. Ang kulay po niyan is brown. Galing din po sa ignition line yon. Pagpasok sa socket ang lalabas, blue-black. Okay? Cut mo po yung blue-black. Yung nasa ignition line socket, sa ignition na galing, hayaan mo na yon. Yung galing po ngayon dito sa right switch, tatakbo ron sa kaputol. Okay? Automatic po yung high nun, battery drive. Eh, paano yung low? Yung low po nun, nasa harap, yung kulay green. Buksan nyo yung harness. May kita nyo po sa isang video ko paano mag-power up battery drive ng Aerox. Meron po akong ni video dyan na nauna pa dati. Panoorin nyo yun. May green po akong pinutol doon. Pinagsama ko po sila. Ayan o. Papunta sa low. Ito po yung headlight assembly, no? Siyempre, ito yung left switch. May high beam yan eh. Papunta sa headlight yun eh. Eh yung low no, may green po na wire. Yung putulin nyo, i-connect nyo. Pagsamahan nyo po silang dalawa. Okay, magkaiba lang po ng linya pero pagsamahan nyo, magtatakbo kayo. Tsaga lang, takbo yung linya, linisin nyo. Okay na tayo sa right switch and left switch mga kabekis. May isa pa ako 87. Napansin nyo sa Aerox na video ko kanina, may dalawang halo switch sa may susian. Yung isang 87 po, doon ko ginamit.
Isang halo switch para sa mini driving light, isang halo switch para sa laser gun niya. So sa madaling sabi mga kabekis, ang pina-power up ko po yung mga switch, ini-stable ko lang yung pasok ng current. So hindi nyo kailangan na diretso po sa mga ilaw. Pwede naman po yung method na yon mga kabekis. Pero ito tinuturo ko sa inyo, simplified method. Mas pinadali. So ulitin ko yung 87 na isa, yung 87 nagamit na, di ba? So ang theory ko dyan, hinahati ko yung power. So yung 87 nagamit ko na, ito naman para sa malalakas na accessory ko na. Yung isang 87, pumunta po sa common ng tag-isa ng halo switch. Ayan o, common, pumunta, common. Normally close at normally close po nito, wala na yan. Normally close. X na yan. May positive po yan na linya, wire red, kasama po yan dito. Yung negative po dito na wire, kulay black, sama mo sa body ground. Okay? So, pag pindot mo, papasok yung power sa normally open, magkakaroon ng power ngayon. Ito yung mini driving light niya. May balas po yan, 3 linya niyan. Black, red, at saka yellow. Okay? Yung red po ang pinaka-low natin. So, mag-activate po yan. Pag pinindot, iilaw yung low, yung kulay puti. Isa po yung balas na yan, parehas may pulang linya yan, itap nyo po doon. Lumabas sa halo switch. Yung negative po ng balas na yan, kumbaga yan yung driver unit ng mini driving light, body ground. Pinakamagandang kapitan ng body ground. Stable na yon. Yung dilaw po niyan, pinagsama ko, ayan, nakalagay po papunta sa high beam. So shortcut, alangan to magusto ko rito, shortcut po yan dito sa dilaw, high beam. Kung nasaan niya itay sa video ko yung balas ko, nakatabi lang doon sa ilalim ng busina, doon na ako kumuha. Yung kulay dilaw doon, isa connection nun, solid yellow. Tap mo na doon. Okay. Yung isa naman na pumunta rito mga kabekis, halo switch po yan para sa laser gun. Same din po yan. Sa normally open, pag pindot mo papasok yung power sa normally open, pupunta po sa positive line. Dalawa linya lang yan, kada ilaw. Positive, negative, red, black, red, black. Dalawang red, pag samahin nyo, itap nyo po doon. Tapos, negative, negative, body ground ulit. Tapos, tandaan nyo po, lagi akong body ground. Bakit? Pinakamaganda pong kinukuhaan ng mga negative line is body ground. Kasi malaki po ang iniikot na grounding system nun mga kabekis. Huwag po kayo kukuha lagi sa wire, sa wire, sa wire. Kasi marami na hong sinusuplayan yon. Nabigat na yung load. Maliwanag po. Hindi gaya ng body ground, kahit marami na sinuplayan yon, body ground po yun. Ang laki po ng iniikot doon. Okay? Good na tayo doon ha. Ngayon may passing switch ako. Marami nagtatanong sa akin yan. Pinakasimpleng passing switch po ginagawa ko ganito. Sa 87 po na pumunta sa mga halo switch, doon ko na po kinuha. Okay? Nagets niyo po? Sabihin ko, yung passing switch ko mga kabekis, ang nag-supply dyan, gayang din po ng power up relay. Kita nyo, lahat dumaan ng isang relay, pati passing switch. Pagpasok sa passing switch mga kabekis, lalabas dyan sa positive, itap nyo lang. Hindi nyo na kailangan mag-diode mga kabekis. Iisa linya nila eh. Alam nyo, ang totoo kagandahan sa power up line sa ginagawa ko, pag yan po nagkaroon ng problema yung isa sa system niya, nakagat ng daga, nag-ground, nag-shorted, dumikit sa bakal o kung what, ang mapipuse po yung 15 amp ko. Pero yung motor nyo po, aandar pa rin mga kabekis. Yun po ang katotohanan yan. Maaka-andar pa rin po yung motor nyo. Wala lang kayong ilaw. Ganun po ka-safety ang power up lines natin mga kabekis. So meron busina. Pinakamadali. May stock horn po tayong wire. Sa stock na busina, bunutin nyo lang yon. Brown and pink po ang kulay nun. SPDT relay po ginamit ko, electronic, kaya hindi nyo napansin sa video. Maliit lang po yan. So may 30 po yun. Yung pinaka-common niya. Battery, may fuse 15 ampere. Diretso sa battery. Hindi ko naidugtong. Yan, may sariling linya po yan, battery. Ito po naging 85 ko, ito naging 86 ko. So ito magiging negative ko eh. Doon yung pink, negative ang pink, trigger niya, negative trigger. Yung diode ko po nakarap doon. Lagyan nyo po ng diode. Tinatanong ako lagi bakit may diode. Na-explain ko na ho dati yan. Tinuturo ko sa inyo, huwag nyo nang questionin, gawin nyo na lang mga kabekis. Brown, 85, okay. Siyempre, pag pindot niya, papasok yung power, mag-activate dito sa normally open. Diyan po sa parehas positive po ng busina. Then yung negative po ng mga yan, body ground ulit, mga kabekis. Hindi sa wire, hindi diretso sa battery. Yung iba kasi diretso sa battery agad. Hindi. Body ground mga kabekis. Kasi nag-power up na tayo ng negative line eh. Ayan o. Nagdagdag na ako ng negative ground.
Okay? Ganun lang kasimple mga kabekis. Sana naiintindihan nyo lahat yung explain ko. Para sa atin to, para sa inyo to. Mahirap yung nalalamangan kayo. So good day and God bless kabekis.